Bakit bigla kayo nawala ni Jeffrey? I just thought maybe I'd give you and Pyra some space. Dahil masyado mo nang inaasikaso ang bago mong singer. Magkasama na kayo sa trabaho. Yan sa charity na yan. Anak, pati ba naman dito sa bahay, dadalhin mo pa siya? Pagpatuloy mo yung pagtatampuhan ninyong dalawang mag-ina, yan, pero tutula kami yung anak mo doon sa nanay-nanayin niya. Para hindi magselos ang nanay mo, imbitahan mo siya na manood ng concert dito mamaya. Nasaan na ba siya? Gusto ko magpasalamat. Sabi niya sa mga next performance na lang siya manonood. Aidan, ano nangyayari dito? Sakit talaga ng ulo namin yung si Jessa eh. Aidan, bakit hindi na lang si Pyra? Ako po, kung gusto niya maging part ng choir, she has to audition like everyone else did. Kasi ako, mag-audition ako. And the winner is Pyra. Congratulations! You are now the new member of our choir. I want this. Paalisin mo yung Pyra niya sa choir. Can't do that. Jeff, hatid mo na ako sa house. Mamaya pa kasi uuwi. Anong gagawin mo dito? Hinihintay ko talaga si Pyra. I'm sure mamaya pa mag-out yun. Busy pa yun. Jeffrey. Tulungan na kita. Wala naman akong ginagawa eh. Nasaan na? Diyan siya nakatira eh. Sino yan? Anong kailangan nyo? Long time no see ah. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Nasaan ang batang ninakaw mo sa amin noon? Asan ang bata, Merly? Pinamigay ko na ho. Pinamigay? So ninakaw mo sa amin yung bata para lang ipamigay? Hindi yata kapanipaniwala yung kwento mo. At sabihin mong nasaan na siya. Sir Daniel, ano naman ho ba sa inyo yun? Eh, di ba kayo rin naman ipamimigay niyo yung bata noon? Sa totoo lang, wala akong pakialam. Kung pinamigay mo yung bata, di mabuti. Pero kung nandyan pa siya sa'yo, it's been what, 17 or 18 years mo na siyang inaalagaan? At sigurado akong parang anak na rin ang trato mo sa kanya. Hindi mo gugustuhin mawala siya sa'yo. Ano ho ba talagang kailangan ninyo? Ang gusto namin, panindigan mo na yung ginawa mong pagnanakaw sa batang yun. Ano? Look, kung nasa iyo man yung bata o wala akong pakialam. Gusto ko lang siguraduhin na hindi na siya babalik pa sa buhay namin. As far as we're concerned, that kid does not exist. At gusto kong manatiling ganun. Kaya't huwag mo siyang ibabalik sa amin o idikit man lang sa pamilya ko. Lalo na kay Barbara. Pyra. Pauwi ka na? Oo. Ihatid na kita. Ha? Jeff, Pyra, nakita niyo ba si Cindy? At tita, kanina po kausap ko. Gusto na daw po niya umuwi. Siguro po nauna na. Ano ba hindi naman umalis yung driver namin eh. Sige, hahanapin ko na lang ha. Thank you. Madam B, maraming salamat po kasi pinag-audition niyo ako dun sa choir. Kung wala po kayo, siguro hindi ko gagawin yan kasi wala akong lakas na loob. Maraming salamat po talaga at hinikayat niyo ako ni Sir Aidan. Pyra, you should have more faith in yourself. Alam mo kung nakikita mo lang sana yung nakikita namin sa'yo, tsaka lagi mong iisipin na malayo at marami ka pang pwedeng marating. Congrats again for getting in. Alam mo, masayang-masaya ako for you. Gustong-gusto na kita mapanood ulit, ha? Excited na nga rin po ako eh. So, paano? Magkita na tayo sa next show? Gagalingan mo, ha? Naniniwala talaga ako sa'yo. Sobrang magiging proud ang mommy mo sa'yo. Ako nga, proud na proud eh. Maraming salamat po talaga, Madam B. Nagkakaintindihan ba tayo, Merly? Ito ngayon, dinadaan ka namin sa matinong usapan. Pero kung ayaw mong makipagkasundo sa amin, pwede natin i-involve ang polis. Pero tandaan mo, kidnapping pa rin ang ginawa mo noon. Hindi nyo naman ho ko kailangan takutin na, Sir Daniel. Good. As if naman may choice ka, di ba? You know what? Curious lang kami. Alam ba ng bata yung tungkol sa nanay niya? Mabuti kung ganun. Hindi na kailangan malaman ng bata ang tungkol sa pagkatao niya. Dahil ayoko na siyang bumalik sa buhay namin. Ayokong guluhin niya ang asawa ko. Ayokong guluhin niya ang pamilya ko. At hindi nyo na rin ho ako guguluhin. Uy, Marley. Wala kaming pakialam sa'yo. Kaya kami nandito ngayon at hinanap ka dahil nabalitaan namin kinausap mo si Barbara sa simbahan. Otherwise, we wouldn't care at all. Do we have a deal?
Madali ka naman palang kausap. Kung hindi ka sana tumakbo noon eh, matagal na tayong nagkalinawan. Alis na kami. Bye, Marley. Ano yun, Merly? Ano yun? Oh, wala Ate Ignacia. Huwag mo nalang pansinin yung mga yon. Hindi pwede hindi ko pansin. Narinig ko ang lahat. Ha? Ano ba yun? Ipaliwanag mo sa akin. Si Pyra ba yung tinutukoy nila? Hoy! Ma! Sandy. Kanina ka pa namin hinahanap sa kabagaling. I just killed time sa nearby coffee shop. Ma, can we just go home na? Ikaw lang naman ang iniintay ko, anak eh. Pyra, yung usapan natin, ha? Gagalingan mo. Pangako mo sa akin yan. Opo. We'll go ahead. Ingat po. Pagpasensyahan mo na yun si Cindy. Masama lang ang loob nun. Hindi ko talaga maipintayan si Ma'am Cindy. Kanina, kinongratulate niya ako. Tapos ngayon, parang galit siya. Kasi siguro ako yung natanggap sa choir, hindi siya. Ganun lang yun. Nasanay kasi yun na nakukuha lagi lahat ng gusto niya eh. Kaya kapag hindi niya nakukuha, yun, nag-attitude. Tagal na talaga kayong magkakilala, no? Simula pa pagkabata eh. Kaya nga, sanay na ako sa ugali niya. Hindi kaya maghabol yun? O magsumbong sa asawa mo? I don't think so, Tito. Ni ayaw nga ipaalam ni Merly sa atin kung asan yung bata eh. Pakiramdam ko, kaya naman siya pumayag sa deal natin kaagad kasi meron din siyang sariling interest na pinagkakaingatan. Malakas yung kutob ko na hindi na magpaparamdam si Merly sa atin. Pambihira naman, Merly. Kahit saan mong anggulo tingnan, ninakaw mo yung bata. Ate naman, alangan naman pabayaan ko lang dun sila sa masama nilang plano. Pabalik ko naman talaga si Pyre. Kaya lang ang dami-daming nangyari. Merly, dalaga na si Pyra. Ilang taon na ang pinalipas mo. Ilang pagkakataon. Ang sabihin mo, wala ka talagang balak ibalik ng bata noon pa. Diyos ko naman, Merly. Ano ka ba naman? Ninakawan mo yung isang ina ng isang anak. Hindi mo ba naisip yun, ha? Ha? Ginawa ko lang naman yung tama eh. Ate, hindi rin naman gusto ni Sir Daniel na makilala ni Barbara yung bata. Ipapaampun naman talaga nila yun. Kesa naman mapunta sa iba, sa akin na lang, di ba? Sa bagay. Daniel, naisip ko na yung sinabi ni Tito kanina. May point siya. Hindi tayo pwedeng pakasigurado na hindi na magsasalita yung Merly na yan. Well, ate, matagal na naman siyang nanahimik. Kung may balak talaga siyang sabihan si Barbara, matagal na niyang ginawa yon. Pero kung iisipin mo, siya pa nga yung nagmamadaling umalis na nagkita sila sa simbahan. No, kahit na. It's too risky. Hindi tayo pwede maging kampante. We have to do something about it. Ano naman binabalak mo? Kailangan lang makasigurado tayo na lalayo na talaga yung Merly na yan. Babalik na siya sa probinsyang pinanggalingan. Alam ko naman, masama yung ginawa ko eh. Kaso lang, ginawa ko lang naman yung sa tingin ko. Yung sa ikabubuti ng bata. Ate naman, hindi ko naman kayang ibigay na lang yung bata ng ganun eh. At saka, napamahal na sa akin si Pyre. Tapos
Tapos parang hindi ko na siya kayang mawala sa akin ngayon. Eh, ako naman yung naging nanay niya. Pinalaki ko siya ng maayos. Ako yung kinikilala niyang nanay. O hanggang kailan mo to sasabihin kay Pyra? Hanggang kailan mo tililihin? Sige. Ate, Alam mo, karapatan niyang malaman to. Merly, karapatan ng anak kong malaman to. Ano? Matatagalin mo na lang yung sikreto? Hindi mo sasabihin kay Pyra yung sikreto? Alin pong sekreto? Ano po yung sekretong pinag-uusapan niyo? Pyra, kasi ito kasing nanay mo. ate, Hindi man lang sinabi sa'yo na namamasukan na naman doon kay Mrs. Ramos. Ay, ano yung sinabi sa'yo? Nay, totoo ba yun? pasensya ka na, anak. Nay, huwag na po kayong umiyak. Hindi naman po ako galit eh. At saka, kung kaya niyo na naman po talaga, sige po, hindi ko po kayo pipigilan. Pero Nay, ipapangako niyo po sa akin ha, na kapag sumakit yung sugat niyo, titigil kayo agad sa pagtatrabaho. Tara na, tara na. Oh, Hi! how was the audition? Kailan na rehearsals niya? I didn't get in, Dad. Huh? Mommy, the judges chose that Pyra over me. Cindy, I already told you I had nothing to do with it. Whatever, Ma. Nakita kaya kita with Pyra? You were happy that she got in. I was just congratulating her. Ibang klase ka rin naman pala talaga, Barbara, eh, no? Alam mo na masama yung loob ng anak mo, nag-congratulate ka pa ng iba? Ano, pinapamukha mo pa sa kanya, natalo siya ng janitress na yon? Hindi naman sa ganun, ate. Tsaka, wala naman ako nakikitang masama kung i-congratulate ko yung bata. Ay, hindi pa pala masama para sa'yo, napaka-insensitive mo sa feelings ni Cindy. Look, pwede ko pa naman tawagan si Tito eh. Pwede natin gawa ng dahilan para matanggal si Pyra. Hindi pa huli to. Never mind that. Ayoko namang bumukhang second choice lang ako. I can't believe it. Nasa deliberation na. Pinabayaan mo pang mawala yung slot ng anak mo? Kung ako ang nandun, I assure you, hindi ko ibibigay sa kung sino-sino lang pagkakataon na yun. Tsaka isa pa, para ano pa naging isa sa board of directors ang daddy mo dun? Ate Susan, ayoko naman laging spoil na lang to si Cindy. Kailangan din naman niya matutong tumanggap ng pagkatalo, hindi dahil sa may pinapaboran ako, kundi yun ang tama. Excuse me? Nililecturean mo ako? Nobody needs your principles here. We want the best for Cindy. Whatever she wants, she gets. Because she deserves it and we can provide it. Dugong Del Fiero kami. Ah, hindi mo nga pala naiintindihan yan kasi apelyido lang namin ang nakuha mo. Excuse me. Don't worry. Gawa natin ang paraan yan. Wow! Niluto niyo po yung paborito kong pagkain, Nay. Eh, baka naman masyado kayo napagastos dyan. Baka naman inubos niyo na yung sweldo niyo kay Mrs. Ramos dyan sa ulam na yan. Ayos lang yun, anak. Pwede namang kitain ulit yun eh. Pero, Nay, huwag na po kayo magsisikreto sa akin, ha? Oo naman, anak. Ay, Nay, alam niyo po ba? Hindi pa rin ako makapaniwala na nakuha ko. Eh, paano ba naman kasi ang galing ni Ma'am Cindy? Yung anak ni Madam B. Pero Nay, masayang-masaya po talaga ako. Kasi dahil dito, mas makakapag-ipon ako. Tapos makakapasok na ako.
pagbubutihin ko rin po para pagka-graduate ko, hindi na kailangan magtrabaho. Hindi na tayo masyado maghihirap, Nay. Pwede, mababayaran niyo na ako. Oh, don't forget. Siyempre naman, Chang, hindi ko naman po nakakalimutan yan. Pasensya ka na, anak, ha? Pasensya ka na lumaki ka sa hirap, na hindi kita nabigyan ng marangyang buhay. Nay, hindi naman po ako nagre-reklamo eh. Nangarap lang po ako. At syempre, sa mga pangarap ko, kasama kayo. Nanay ko kayo eh. Let me guess, madam. Issue yung hindi pagkakapasok ni Cindy, no? Am I right? I'm trying my best to be a good mom to Cindy. But you are. Pero bakit lagi na lang ganun? Sa tuwing may ginagawa ko for Cindy, lagi na lang mali for Ate Susan. Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa hipag mo. Sabihin, affected ka pa doon. Wala, dead man na. Alam mo, sinusubukan ko naman na wag na lang pansinin hanggat kaya ko. Pero ang hirap sa pakiramdam kapag pinamumukha nila sa akin na hindi nila ako kadugo at hindi nila ako tanggap. Lalong-lalo na sa pagpapalaki kay Cindy dahil magkaiba talaga kami ng gusto. Madalas mga pinagdidiinan niya talaga na siya lang ang may karapatan at hindi ako. Alam mo, Aidan, minsan naiisip ko nga na sana buhay na lang yung anak ko. Siguro kung siya yung inaalagaan ko, sigurado ako walang masasabi si Ate Susan dahil hindi niya kadugo. Sayang, ano? Kung buhay lang sana siya. Kung nandito lang sana siya. Oh, Jeffrey, anong ginagawa mo dito? Pyra. Naharap ko kasi yung bahay niyo eh. Surprisahin sana kita. Baka nga ikaw yung masurpresa dyan eh. Layo-layo kaya ng bahay namin. Doon pa, pasok pa. At saka, sana tinext mo na lang ako para may turo ko sa'yo. Ganun ba? Eh, buti pala, naubutan pa kita dito. Pasensya ka na, Pyra. Hinuhuli ko lang kasi yung oras mo eh. Bakit? Gusto sana kitang i-ate sa trabaho mo eh. Ganun ba? Eh, wala ka bang pasok? Wala. Pahapon ako eh. Actually, gumising talaga ako ng maaga para sa'yo. Para punta ka. Tara. Nandun na nga ako, ate. Dapat sinigurado niya na nga yung pwesto ni Cindy sa choir. Anong magagawa mo? Alam mo naman si Barbara, masyadong maprinsipyong tao. Prinsipyo. Buwisit yung prinsipyo niya, Kamo. Baluktot. Alam mo, yung babaeng yan, hindi ko maintindihan kung bakit puro na lang sama ng loob ang binibigay sa pamangkin ko eh. Ha? Pagiging nanay na nga lang kay Cindy ang gagawin niya, hindi pa niya magawa ng tama. Siguro, dahil sa iniisip niya, hindi niya naman kadugo si Cindy. Kaya ngayon, mas mahalaga nga sa atin ang hindi na makita ni Barbara ang tunay niyang anak. Oo na. Eto na nga. Ginagawa ko na ng paraan. Salamat. Oh, hindi na talaga kita kapatid eh. Hello? O ano na? Ano na nangyari sa pinagagawa ko sa inyo? Salamat, di mo sinabi kay Pyra. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko kapag nalaman niya yung totoo eh. Magagalit yun. Pero
Ate, kasi hindi ko kayang iwan ako ng anak ko eh. Alam mo, Marlene, noong una talagang masama ng tingin ko sa'yo eh. Dahil tinago mo kay Pyra eh. Pero, nakawa naman ako sa'yo. Napag-isip-isip ko na naging mabuti ka din namang ina para kay Pyra. Mabuti ba talaga? Sa kabila nung kasalanan ko? Merly, pinalaki mo ng maayos si Pyra. Itinaguyod mo siya ng mag-isa. Eh, buti na nga lang eh. Sa'yo siya lumaki, hindi doon sa kabilang pamilya, nakasasama ng mga ugali. Oh, eh, itong nanay niya. Isipin lang natin na buhay pala. Ha? Hindi niya alam na yung anak niya eh, buhay wala sa kanya. Eh, siguradong namumulila yun ngayon. Magandang araw po. Sino po sila? Ako po yung tawag ni Kapitan. Ilang buwan na po kayo hindi nagbabayad po sa amin? Kayo po yung pinadala ni Kapitan. Pasensya na po kayo kasi medyo madidili lang naman po yung bayad namin, ano? Pero nagbabayad po ako. May 1 linggo po kayo sa amin para magbayad po lahat ng utang nyo sa amin. Kapag hindi, pasensya na lang po tayo. Siyo, hindi na po ako. Yan ang sinasabi ko. Pasundo-sundo ka pang nalalaman. Sabi ka na ba ng intention mo? Alam ba yung naliligaw ka? Ako baka mamaya ma-friendzone ka dyan, ha? Yari tayo dyan. Ewan, bahala na. Basta alam ko, masaya ako sa kung anong meron kami ngayon. Mabuti nang nililinaw mo habang maaga na hindi lang friendship yung habol mo sa kanya. Kaya anong gagawin ko? Aba, malay ko, diskarte mo na yun, oh. Ay, may isa na ka natin. Game. Game. Natin. Buwan na natin to. Ano? Sige. Sana okay na yan. Yun, oh! Yes! Ano? Ayos! Nagawa natin. Magamit ko na ito sa experiment ko. Sana kasing successful nito yung panliligaw mo kay Pyra. Good luck, dude. Kung magkaka-girlfriend ka na. Narinig mo yon? Alam mo, dapat mabakuran mo na yan eh. Gagawin ko rin naman yung pambabako. Pero kailangan siguraduhin ko rin may nagbabantay sa Pyra na yan kahit wala ako. Hello, I'm Cindy. Luz, I want you to keep an eye on Pyra. Gumawa ka ng paraan para maging busy si Pyra pag nandyan si Jeff. Gets mo? Yes, ma'am. Cindy. Good. Basta keep them apart. Ako nang bahala sa'yo. O ano, hindi ka na ba? Pupunta pa akong MACC. Mamaya, nandiyan naman maliligaw mo, no? Kalat na kaya sa buong MACC yun. Pyra, kung okay lang sa'yo, baka naman pwede tayong kumain sa labas. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bigat-bigat ng loob mo kay Pyra. Kasi I don't like her. Hindi ko siya feel. Kaya huwag mo na ipagpilitan na makipagkaibigan ako sa kanya. It won't happen, Ma. Ang bilis mo talaga kumilos. Basta mahirap, madaling gipitin. Mapapalayas at mapapalayas ko rin sila nun. At kapag mangyari yon, malamang babalik na si Merly sa Antique. Malayong malayo sa atin.